Sa isang nakakagulat na balita, napaulat na nagkaroon ng aneurysm si Pangulong Kuting Jr. matapos umanong pumutok ang ugat sa kanyang ulo. Ayon sa ilang ulat, isinugod ang Pangulo sa ospital matapos makaramdam ng matinding sakit ng ulo at pagkahilo. Agad na sinuri ng mga doktor ang kanyang kalagayan at dito nalaman na may aneurysm ang Pangulo. Gayunpaman, walang opisyal na pahayag mula sa Malacanang hinggil sa tunay na kondisyon ni Kuting sa kasalukuyan. Samantalang kumalat ang mga haka-haka ng insidente ay bunsod ng umano'y overdose sa illegal na droga. Ayon sa mga espekulasyon, ito raw ang nagdulot ng komplikasyon sa kalusugan ni Pangulong Kuting. Subalit agad itong pinabulaanan ng medical team ng Pangulo. Ayon sa kanilang pahayag, walang katotohanan ng mga aligasyon at mariin nilang kinondena ang mga pagkalat ng mga maling impormasyon na nagdudulot ng takot at kalituhan sa publiko. Patuloy na nanatiling tigwang ang palasyo sa detalye ng kondisyon ni Kuting Jr. Ngunit tinitiyak nila na nasa maayos na pangangalaga si Pangulong Kuting at ginagawa ng mga doktor ang lahat upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Hinihikayat din ng Malacanang ang publiko na huwag agad maniwala sa mga kumakalat na balita at hintayin ng opisyal na pahayag mula sa pamahalaan tungkol sa tunay na kalagayan ng Pangulo. At yan nga ang balita ng ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay? Well, pwede ngang mangyari. Ano kaya yung causes ng aneurysm, mga ate at kuya? Search ko lang ha. Feeling ko sobrang stress, takot nga ako eh. Ayun nga mga ate at kuya, when we were in Tagaytay ng aking mga friendship, pinag-uusapan nila to. Meron daw kaming friend na nagkaroon ng aneurysm. Okay? And somehow, okay. And hindi naman somehow. Kind of, was it coincidence na kapag nag-scroll ako ng aking social media accounts, particularly Facebook and YouTube, nag-a-appear sa akin yung video ni Attorney Bruce at saka ni VP Sara. Maybe I can show you kung ano yung mga lumalabas. Dali ha. Katulad ng mga videos ni Percy Lapid na bigla na lang lumalabas sa feed ko or sa wall ko. Lumalabas din yung video, mga old videos ni VP Sara at ni Attorney Bruce. Sino ba si Attorney Bruce Rivera? Siya po ay kaibigang matalik ni VP Sara, kaklase niya sa law school, isa rin sa mga DDS. Pero pumanaw na po ito. Panahon ng pandemic, sikat to, kilala to rin ng mga kaibigan kong akla kasi si Bruce Rivera po ay lumaban to ng Super Serena, kung di ako nagkakamali competition ng mga Becky sa GMA 7 na tinapatan naman ng Miss Q&A ng ABS-CBN. And alam ko naging Super Serena ito, abogado at matalino pa. So, kilala ng mga kaibigan kong akla kahit hindi sila mahilig sa politics. Pero yung ibang mga friend kong akla, mahilig na rin ngayon. Si Attorney Bruce po nagkaroon ng aneurysm. Ito ay parang naging comatose, naging vegetable state. And kami nga ni Attorney Nick, kaibigan ni Attorney Nick to eh. Ewan ko lang kung naiwala ko yung screenshot. Na-foresee ni Attorney Nick. And ewan ko kung nanonood kayo sa amin ni Attorney Nick at matagal na kayong mawinians. Na-foresee ni Attorney Nick na papanaw si Attorney Bruce. Pero hindi niya pinapost sa akin yung kanyang na-foresee na yon na gano'n ang mangyayari. Alam na niya. Parang nung tinawagan daw niya si Attorney Bruce nung ewan ko kung tama yung pagkakarecall ko ha. Nung tinawagan daw ni Attorney Nick si Attorney Bruce, one time, parang may nakita siyang shadow, kind of a Grim Reaper or something. Habang kausap niya si Attorney Bruce sa video call. Kasi pandemic noon, usong-uso ang ganun lang, no? Video call lang tayo, video conference.
That's Attorney Bruce. Nag-a-appear sa akin itong mga videos nila na mini-makeup niya si VP Sara, hindi na nga matatawa na nga ako ng tawa, hindi niya matapos-tapos ang makeup, no? So, pumutok ang ugat ni Attorney Bruce sa utak, naging vegetable state, pumayat, nakaganon na nga lang, and pumanaw na. Kaibigang matalik ni VP Sara. Hindi ko alam kung bakit may mga signs na ganito. Ngayon, ito bang mga signs na to ay, habang pinapanood ko nga po itong video ni Attorney Bruce at ni VP Sara na sila ay lingaw jud kaayo no, nagmi-makeup silang ganyan. Yan, magandang akla si Attorney Bruce no? And na-meet ko to. Nung na-meet ko siya mga kuya, may paghahabili na siya bago pandemic. As in months, December ko siya na-meet So mga 4 months before pandemic, December sa Christmas party namin, sabi niya, ang sabi niya sa akin, kayo naman, Maui, ang lumaban para sa bayan. Tapos na kami. Ganun siya ng ganun. Hindi pa, bata-bata mo pa naman. Healthy pa siya noon, ganyan. Ang ganda-ganda. First time kong ma-meet, pero ganun na may habili na siya sa akin. And then, she passed away. And ngayon, nag-a-appear yung mga video niya. Hindi man ako naka-follow dito, hindi man ako nakasubscribe dito sa nag-upload ng video ni Attorney Bruce 'di ba? Actually parang re-upload na to na video itong mini-makeup niya si VP Sara. Hindi na matapos-tapos, kumakain, nagchichikahan at kung ano-ano pang pinagagawa. Nag-a-appear yan. Ngayon, hindi ko alam kung mga sign yan, yung kasama kong, yung mga friend kong akla, pinag-uusapan din namin to. Si Attorney Bruce nag-a-appear to sa akin like kahapon, tong video na to and few days ago, pero in between, nag-uusap kami ng mga friend ko sa Tagaytay na pag-uusapan tong aneurysm. Ano nga ba yung aneurysm? Ito nga po yung pagputok ng ugat sa utak, no? Ballooning, nagbabulge yung... Hindi ko alam kung ano yung mga causes ito mga ate at kuya. I-comment nyo sa comment section kung bakit nagkakaganito. Pero sabi ko nga doon sa mga friend kong akla sa Tagaytay, sabi ko, hindi kaya dahil yan sa pagod? Ako'y natakot mga ate at kuya Lagi akong pagod, lagi akong puyat, di ba? Hindi rin healthy kinakain ko, mahilig ako sa chichirya. Pero syempre nagugulay-gulay din naman ako. Prutas. Pero paminsan-minsan comfort food ko mga chichirya. Pero itinigil ko po yung mga soda, soft drink, ganyan, bibihira akong uminom niyan. Mostly ako juices talaga or water na lang or salabat, ganyan. Coffee, yan ang kailangan ko talaga ang kape. So, maraming causes ang aneurysm mga ate at kuya. Banggitin ko lang bago natin pag-usapan kung sino ang pumutok ang ugat. Causes of aneurysm is smoking. Di umano si Butod mahilig magyosi. Malimit nating makita na may yosi na, may ano pa, may ano pa yan? Yung vape. Nag-yosi yan na nga, nagbi-vape pa. Ay, talagang, tapos may wine glass pa, di ba? Nakikita natin ganyan si Butod. Si Minerva, sabi ni Gigi Place. Yes po, si Minerva. Ang kanyang alter ego ni Attorney Bruce, no? At nagbibiruan pa nga po yan si Attorney Bruce at saka si VP Sara dun sa video na magkakaroon ako ng Minerva party list. Ganon, di ba? Para sinasuggest nga po na magtayo, sinasuggest ni VP Sara na magtayo ng Minerva party list si Attorney Bruce. Biruan lang naman nila yon kasi abogado rin si Attorney Bruce. Ayan. Family history of aneurysms. Hello po, Janelle Caramanzana. Thank you so much po sa unang kinang sa Princess Maui 2. Kapag kami history, so hereditary, ang aneurysm, infection. Hala, sa mga hindi healthy kinakain, no? Maybe sa tubig rin, sa pagkain, sa environment. High blood pressure, oo nga naman, ay biro mo, ugat yun, di ba? Puputok ang ugat mo, nagkaroon ng bara-bara or what sa central nervous system natin, sa utak. Head injury, nabarog, napagok, nauntog. Pwede rin. Atherosclerosis, hindi ko alam to kasi parang about buto na ang atherosclerosis. Ano pa ba? Aging or edad. Maunda-ers na. Pwede ka magka-aneurysm, brain aneurysm. Congenital decision. Congenital? Does it talk about birth or what? Congenital? Hereditary, yun na nga. Hemorrhagic, whatever. May hemorrhage sa utak. And then, yun nga, hereditary, namamana. Ayun, family history. Infections within the artery, yung malalaking blood vessels natin. Blood vessel. Malalaking ang arteries, malaking vein, di ba? Ang vein ang maliit, ang artery yung malalaki, yung mga tubo, no? Tubo sa utak, may tubo ba sa utak? Tubo sa puso. Mga infections, ayan na nga.
Okay, sino ba yung mga nag-post nito mga ate at kuya na mga big personalities na meron na daw pumutok ang ugat? One of them is Kuya Jay Sonza. Sino kaya sa dalawa? Sana tatlo na, baka pwedeng apat ang nagkaroon ng pumutok. Marami palang dahilan kung bakit pumuputok ang ugat sa utak eh. Una, bulging and then ballooning. Siyempre, pagka hindi na nakaya ng wall ng vein yung dugo doon na namumuo, either sa mga kinakain or whatever, naman na talaga, sabog yung puputok yun. So, Kuya Jay Sonza posted this an hour ago. Pumutok ang ugat, ang gaba, dili magsama. Labas-labas pag may time. Ha? Ma'am Shikols at Kuting. Another one, Miss Kathy Binag. Aneurysm. Sino kaya ang kanilang source? Bakit ang mga kilalang personalidad, lalo mga political personalities na ito, ay pare-pareho ang pinost? Yung nagbugbuga ng mag-asawa, yung in-airlift papuntang St. Luke's, yung tinamaan ng ilong, di ba? Na may mga tapos yung may mga pasa dini, may pasa dini. Sino Kuya Jay Sonza yan, sino Miss Kathy Binag din naman nag-post kung sino-sino mga DDS personalities na syempre maraming puting ahas. Oh! Mga puting ahas, kailan nyo ako kukontakin? Wala man lang ako, hanggang puting hito lang ako. Pakichika naman sa akin, nag-reach out. Actually, may mga nag-reach out sa akin, may mga nag-email sa akin, mga tatkuya. At bilang, siguro i-share ko sa inyo sa susunod nating vlog, lahat ng mga kasalanan ni Kuting, nakalista pala yan. Lahat ng kapalpakan, kainutilan, pandarambong, pagnanakaw, allegedly, nilista, babasahin ko sa inyo sa susunod nating vlog. Binibilang ng kung sino man Kuting ang mga kasalanan nyo sa taong bayan. At kung may pumutok man ng ugat, sino kaya sa dalawa? Si Kuting na bangag o yung asawa niyang di umano'y totoong namumuno ngayon at nag-aastang presidente, hindi naman siya ang binoto ng taong bayan? Ano kaya sabi ng taong bayan din? The Who, Brain Dead, Doctor Who, sana singagba, sabi ni Kuya EJ. Sana singagba o ang Liza kay ang gaba dili magsaba. Ha 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 ha. I wish si Bonjing na lang din. Si Bonjing, yung maitim, si Tambakulaw ba yan? Oh, pwede rin. Yung taga Cavite, na gusto niya ang kaso na isinampa ni Pangulong Duterte ay ilipat sa DOJ, ilipat sa kanya, ay di kapag nilipat sa kanya yung mga kasong isinampa ni PRRD sa mga nagwalang hiya sa KOJC, baka mamaya biglang tapusin na lang. Wa nang litis-litis. Tapos, desisyon. Hindi guilty si Abalos, hindi guilty si Marbil, hindi guilty si Torres sa pagwawalang hiya sa KOJC kahit kalat na kalat ang ebidensya, videos, photos, paghuhukay, pagbitbit ng baril, may namatay. Didesisyonan ni Tambakulaw na, hindi guilty itong sina Kuting, si Marbil, si Torre, at si Abalos Dos Mustasa sa isinasampan yung kaso. Acquitted. Ganon, no? Absuelto, ia-absuelto. Baka nga, hindi kaya siya yung pumutok ang ugat sa utak? Si A or si B? Parang sa survey natin, A, si Kuting, B, si Butod. Pwede vote. Dead or alive? Diba? Sino kaya? You know what mga tatkuya, sumagi sa isip ko naman yung nanay ni Kuting. Maundaers na yun eh. Diba? Si Meldy. Na may picture din ng sa kabaong na todo halik. Ang kaplastikan ng mag-asawa, di ba? Todo halik si Kuting kay todo halik si Butod kay Kuting. Di ba may ganyan ding picture si Madam Imelda na humahalik sa coffin ng sana matuluyan. Charot. Sana si Butod, ang susunod na halik ni Butod kay Kuting ay sa coffin. Sorry naman na. Di ba?
Oh. May meme nga ito mga dad kuya, yung picture na yan, may meme yan. Oh. Huwag mo ako i-code blue ha. Huwag mo na ako i-code blue. May pabulaklak pa din parang well siguro sa anong ceremony ito sa Ilocos no, may pabulaklak. Diyos ko, naghalikan, mukhang pareho namang bad breath. Plastic. Tingin nyo, kinikilig kami sa inyo. Bakit? Feeling nyo mga cute kayo? Hoy, Smugs, ikaw lang nagsasabing cute ka. Hirap naman na. Kaya ka natitisod eh. O, kinarma ka doon nga pala. Birthday kasi yun ni Apo Lakay, ng tatay, no? Siguro yung tatay ni Kuting hindi natutuwa kahit anak siya, no? I don't know. And dahil nga nagbabanal na aso santong kabayo ko, nagsisimba-simba pa kayo at na, di, ginabaan si Smugs, natapilo. Tsaka nung natapilok siya mga atit kuya, iika-ika siya after. Tsaka pagka nagkakaganyan yan, nangahampas yan, hindi lang niya mahampas si Kuting. Malay niyo pag uwi nila ng bahay, nahampas niya si Kuting. Bakit hindi mo ko inalalayan? Iniwanan mo ako, dire-diretso ka na. Nakita niyo ba yung video ni Smugs nang na siya natisod or na muntik nang madapa dahil nga nakaangat yung kalsada, hindi maayos ang infra diyan sa simbahan sa Ilocos o diyan sa mga kalsadang Ilocos, no? Pangitang kinukurakot ang budget, tinitipid, dinubulsa, kaya ang kalsada doon bitak-bitak. O natapilok si Smugs. Siguro akala niya malalaglag siya kasi biglang baba yung kalsada, mukhang may crack, di ba? O siguro pag uwi nila ng kanilang tutuluyan diyan sa norte, nahampas niya si Kuting. What if si Kuting ang nagka-aneurysm? Pwede rin si Madam Imelda dahil sa katandaan. What do you think mga ate at kuya? Sino ang nangingisay-ngisay ngayon at brain dead na and eventually, huwag naman sanang mamatay. No? Huwag naman sana bigla ang mamatay kung si Kuting man yan or si Butod. Gusto natin makita pa nila ang pag-unlad ng Pilipinas. O tingnan niyo, umuunlad ng Pilipinas, hindi kinukurakot ang pera ng taong bayan. No? Mabuhay pa sana ng mga another 30 years kung sino man yung nagkaroon ng aneurysm. No? Huwag na mamatay agad. Hindi pwede. Kailangan masaksihan nila na kayang paunlarin ang Pilipinas ni VP Sara at ng mga susunod pang Duterte. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Bago natin pag-usapan itong di umano'y may pumutok ang ugat sa utak, so vegetable state ito, no? And nakakapagtaka, ang dami pong mga signs na mukhang may mangyayaring ganito, no? Siguro nga kakarma, gagabaan talaga yan, bad karma or whatever. Ang dami kasing signs kahapon pinag-uusapan ng mga barkada ko ito, and then nag-a-appear nga po sa newsfeed ko, even sa YouTube pag nag-scroll ako, yung mga videos ni Attorney Bruce na kaibigan ni VP Sara na nagkaroon din ng aneurysm. Now, mamaya natin pag-usapan kung sino baga sa dalawang yan. So, parang in a way, mukhang paparusahan talaga ang mga demonyong ito, no, sa kanilang pinagagawa. Bago yan, pag-usapan natin ang kademonyohan na ginawa ngayon kay VP Sara ng mga buwaya sa Kongreso. All right? I'm gonna show you this. Kasi ngayon po, 'di ba, ang plano, hindi plano, but si VP Sara, ang sabi po niya ay mamaya itong dapat lang pumutok ang ugat nila sa konsumisyon. Hindi naman sila nangungonsumi. Tayo yata ang nangungonsumi sa mga kurakot na ito. Okay. So, binawasan yung budget. Ito, kakarma-karma talaga to mga ate at kuya. Mamaya tayo sa second topic natin. Binawasan nila yung budget ni VP Sara. At sabi nga ni VP Sara, no, kahit i-zero nyo ang budget namin, kahit 1 peso kaya namin magtrabaho. Maliit lang naman ang operation namin. Maliit lang ang opisina. Diba? So, kayang-kaya ni VP Sarang tumulong sa dapat matulungan. At saka kapag ginanya nila si VP Sara, taong bayan na ang susuporta dyan. Halimbawa, isi-zero nila yung budget, nahiya pa sila eh. Nagtira pa. Pero ang request nga po, hindi si VP Sara nag-request nun. Kumbaga, in-estimate ng Department of Budget and Management sa mga pinresent ni VP Sara na activities nila or projects nila ng Office of the Vice President, in-estimate ng DBM ng mga 2 billion mahigit ang kailangan ni VP Sara. Okay? Bilang tradisyon at bilang paggalang sa ibinoto ng 32 million
ng mga Pilipino, hindi katulad ng mga kongresista na ito kapag tumatakbo sila sa kanilang mga probinsya or distrito, swerte na siguro maka-accomplish or makakuha ng boto yung 200,000 boto. Baka iba dyan 90,000 and then, di ba, yung mga nananalong congressman, sa sariling distrito lang, hindi nga buong probinsya yan eh. Ilang distrito meron minsan sa isang probinsya. Sa amin, 3 distrito. So halos 1/3 lang ng province namin ang pinamumunuan ng halimaw na kongresista or whatever. Oh, so ilan ang botante doon? Si VP Sara ay binoto ng buong Pilipinas, 32 million, mas lamang pa sa boto ni Kuting, pero mga tampalasan, hudas, demonyo ang mga buwaya. Todo hugas kamay si Stella Kimbo na ito daw ay desisyon ng buong 137 members of the Committee on Appropriation yata. No, mahigit 100 sila na nagdesisyon di umano para bigyan si VP Sara ng kasing laki lang ng budget ni VP Lenny noon. Tumaas mga ate at kuya ang budget ng Pilipinas, okay? Gagawin ng 6 trillion, 'di ba? Ngayong itong parating na taon. Wala naman itong paparating na 2025. Tinaasan ng budget ng Pilipinas, wala naman tayong kita, 'di ba? Palugi, hindi naman lumalaki ang sweldo ng mga Pilipino. O doon naman kinukuha sa sweldo natin yung mga buwis-buwis na yan, tsaka sa mga binibili natin, sa mga gastusin natin para may dadaloy na dugo sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang buwis natin, ang dugong dumadaloy para manatiling buhay ang bansa natin at ang gobyerno na Dracula naman. Sabi nga, di ba may Dracula doon? O na pinangalanan ni VP Sara. So, nilakihan ang budget, wala tayo nakikitang proyekto sikutin, kundi bigay-bigay ayuda. Hindi naman trabaho ng mga kongresista mamigay ng ayuda. Ginagawa nila, palibhasa alam nila na kapag nag-abot ka ng pera sa taong bayan, mapapalapit ang loob ng mga politikong ito sa mga kumakalam ang sikmura ng mga Pilipino. Ang trabaho ng mga yawa na buwaya na yan, mga kongresista, including the senators, ay gumawa ng batas. Thank you, Ate Minerva. Hindi para mamigay ng ayuda. Trabaho yan ng DSWD. Right? Pero yung ibang kongresista hala, bigay-bigay ayuda, para nga naman, di ba? Pagdating ng election pa naman next year, mabangong-mabango ang pangalan nila. So, itong Stella Kimbo na I think chairman ng Committee on Appropriations, paliwanag todo-todo na hindi daw, decision daw to unanimously. Talaga, even si Kong Marcoleta na part ng committee si Kong Marcoleta, kaya nandun, di ba? Unanimous decision daw na bawasan si VP Sara ng 1 billion point 29 or 1.29 billion, halos 1.3 billion sa kanyang budget. So nagtira sila ng 722, mga ganon, 729? Mga 730 or kung magkano man. Anyway, nandito naman sa post yan. Congressmen have recommended to reduce the budget of the OVP by nearly 70%. The original budget was 2.03 billion pesos according to the Department of Budget and Management. Our representative, sabi ni Crisette, will make the OVP operate at 30 to 35%. Ilan nga po itong porsyento? Silipin ko lang ha. Yun nga, halos 1.3 billion ang ibabawas kay VP Sara ng mga yawa. The goal of the House of Romualdez is to pilay, kasi si Romualdez ang speaker, di ba? Is to pilay the OVP, talagang pipilayan, and make it ineffective so she cannot help ordinarily Filipinos. So Romualdez and his minions can swoop in and help them with barya. Let regular Filipinos show them the true meaning of people power. Alam nyo, kaya ginaganto nila si VP Sara, ayaw nila na makatulong ang ating pangalawang Pangulo sa mga ordinaryong Pilipino. Okay, halimbawa, nangangailangan ka ng pampa-ospital. Kung si VP Sara at ang opisina niya, di ba ilan yun? 13 na mga satellite offices na bago. Ang ngalngal ni Kimbo ay, hindi naman ganyan dati yung si Lenny. Wala namang iba pong mga satellite office. Ay bakit yung Tingog Party List na 100 plus ang satellite offices? Tingog Party List kay Yeda ba yan? Tsaka kay Tamba. Si Yeda, asawa ni Tamba eh. Meron silang 130 office na hindi naman daw kinukuha sa pera ng taong bayan ang pang-upa doon. Hindi nga. Sino niloko nyo?
At bakit trabaho nyo mamigay ng ayuda? Ang trabaho nyo gumawa ng batas. O, ba't iniintindi nyo yung ayudang yan? Anong batas? Ano kaya kayo? I-reinstate nyo kaya ang death penalty. Lalong-lalo na sa mga korap. Gawa kayo ng gawa ng batas. Kung araw-araw kayong gumagawa ng batas, merong 365 laws ang Pilipinas. From one congressman. Ilan ang kongresista, mga dad kuya? 313. O libu-libong batas sa isang taon ang nagagawa nyo, baka hindi lang. 10,000 laws or bill bago maging batas? O, ba't hindi kayo gumawa ng o i-revive nyo ang death penalty? Lalo na sa mga korap, baka sakaling umunlad ang Pilipinas. Lahat ng mga departamento for sure ngayon nadagdagan ng budget kasi lumalaki ang budget ng Pilipinas taon-taon, nilalakihan nila eh. Pero kay VP Sara, hindi bawas na konti. Lagpas, halos doble ang binawas. 70% eh. From 2 billion na budget, binawasan nila ng 1.3 billion, halos 700 billion na lang ang natira kay VP Sara. Oh. Well, makakagalaw si VP Sara, sabi niya kahit i-zero ang budget, kahit na piso lang. Hindi ko alam kung paano tutulong ang pangalawang pangulo natin, eh siguro sa sweldo niya. 'Di ba? Kukunin niya sa sweldo niya. I don't know. Pero sabi ni VP Sara, magtatrabaho kami kahit hindi kami bigyan ng budget. Tingnan niyo yung kademonyohan. Kay VP Sara lang yata na office ang gaganyanin nila. Yung ibang office, agencies, departments, hindi nila gagantuin. At nga pala, hindi ko pa maiba-vlog ngayon ha, walang nagsa-scrutinize ng budget ng mga kongresista, ng budget ng lower house. Kung hinihimay-himay nila ang budget ni VP Sara, ay ang budget ng House of Representatives. Sino ngayon ang nagbabantay? Sino ang naghihimay? Sino ang magte-check and balance? Sino ang pupuna? Bakit may ganito? Bakit may ganyan? Wow! Walang pumupuna. Matic approve. O di ba? Bukod tanging si VP Sara, bakit galit na galit, bakit takot na takot, bakit gustong pilayan? Kasi baka mamaya kay VP Sara madaling lumapit ng tulong. Wala nang bureaucracy, wala nang mabagal na processes. And also, katulad niyan, yung 1.3 billion ililipat nila sa ano ba to? Parang sa DSWD yata nila ililipat eh, yung supposed yung ikakaltas kay VP Sara ililipat nila sa DSWD or sa AX kung ano man yung pamimigay ng ayuda nila yon. May binabanggit sila eh, even sa Department of Health nila ilalagay yung 1.3 na ikakaltas kay VP Sara. Ita-transfer nila doon para daw hindi redundant. Eh mga tat kuya, baka sa paghingi ng tulong sa mga kongresistang ito, hindi ka mabibigyan kung hindi ka botante. Hindi ka mabibigyan kung, 'di ba? Kung wala kang silbi. Baka kay VP Sara hindi namimili kahit sino, Pinklawan, Dilawan, botante or hindi, bata, matanda, bigay ang ating pangalawang pangulo. Bumabango ang Vice President natin, lalong bumabango kapag nakakapagbigay ng tulong ng hindi namimili. Kaya ikaw ay na ospital, kaya kailangan mo ng pang-tuition or what, panggastos, lahat ng tulong bibigay ng Vice President hanggat may lumalapit. Ayaw nilang mangyari yan. Na makakatulong si VP Sara at lalong babango ang pangalan. Kahit pilayan nyo, mabango sa amin si VP Sara. Kayo, kahit sampal-sampalin nyo kami ng libo-libo, mabantot ang mga pangalan nyo. Kakarma-karma kayo. Okay? Oh, ang dami nilang palusot mga ate at kuya na ito ay itong si Kimbo. Hindi ka na nga kagandahan, demonya ka pa. Balita ko summa cum laude ka ng UP ah. Yung halos hingali na sa pagsasalita. Grabe. Taga Marikina ba ito siya? Eh syempre, siya yung chairman, siya yung magsasalita. Kung todo paliwanag. Sabi niya, dumadaan naman sa at saka nagpapaliwanag ko siya, matat kuya, dumadaan daw sa hindi raw totoo sinasabi ni VP Sara na 2 tao lang ang nagde-decide kung magkaka-budget, 'di ba, sa budget daw. 'Di ba sabi ni VP Sara 2 tao lang 'yan, si Zaldico at saka si Tambaloslos.
Ang palusot ni Stella Kimbo, hindi daw totoong 2 tao lang. Pupunta pa daw sa Senado, babalik sa kanila, pipirmahan pa daw ng Pangulo. Pwes Stella Kimbo, aabangan namin. Itong desisyon nyo ito makalusot kaya sa Senado. Sino ngayon ang aabangan natin mga ate at kuyang senador ang pupuna sa ginawang pambabalahura ng lower house? Aabangan natin. Sino ang magdi-disagree sa biglaang pagliit ng budget ni VP Sara? Senadora Amy, magpaka-plastic ka na. Huwag mo tong palusutin. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!